Okay mga kaibigan, welcome back dito po sa Pera-Pera Lang Yan, dito sa RHTV, Usapang Lalaki. Siyempre kasama pa rin po natin mga kaibigan si Mr. Armand Benco. At ang sabi ko nga po natin kanina bago tayo nag-break na pag-uusapan po natin dito ang sinasabi nating savings. Ano nga ba ang sa ating mga Pilipino? Ano nga ba yung pagkakaintindi natin sa katagang ito? Savings o pag-iimpok. Yung iba, iniisip malamang, makapag-save ka lang, makatago mo lang yung pera mo, tapos yung iba, pag na-save na, gagalawin, yan ba ay tamang proseso? O ano nga ba talaga ang dapat na pagkakaintindi natin sa savings? Ngayon, tanungin natin si Sir Armand. Sir Armand, pag sinabi po nating savings, ano ba talaga ang tunay na kahulugan at ano po ang dapat nating gawing pag-intindi sa katagang savings? Una, dahil 98% ng Pilipinong pinapanganak hindi pa mayaman. Tama. Katulad ng sinabi natin kung anong ibig sabihin ng taong mayaman. Ibig sabihin kailangan ng 98% ng Pilipinong pinapanganak ay sana makapag-aral, matuto, makapagtrabaho, at kapag siya nagtatrabaho na, meron na ngayon siyang pagkakataon yumaman. Yung sinabi natin kanina. Ang savings, yan ang unang kapital natin sa pagyaman. Kasi walang ibang magbibigay sa atin ng pagyaman. Hindi obligasyon ng pamahalaan gawing mayaman ng kanyang mamamayan. Hindi obligasyon ng employer nyo na gawing mayaman ang kanyang mga empleyado. Tama. Hindi obligasyon ng Diyos kung sino man ang pinapanginoon ng tao. Obligasyon mo sa sarili mo yumaman. At ang una mong kapital, yung pag-ipon. Yung pag-ipon, sa kahit anong libro tungkol sa financial literacy, libro man ni Mr. Francisco Colayco or ng mga dayuhan, sinasabi na ang pag-iipon, pag-iimpok, pagsusubi, or savings, yan ang paying yourself first. Binabayaran mo muna ang iyong sarili. Bago mo bayaran ng kuryente, tubig, utilities, cellphone load, parlor, yung iba pa, kung ano yung mga una nilang pinagbabayaran, tuition fee, bayaran mo muna ang iyong sarili. Yun ang ibig sabihin ng savings. Kasi sa maalala ko, sir, yung pag-usap namin ni Sir Tupac before na sa ating mga Pilipino, yung ugali natin is, yung savings natin is after na yung mabayaran natin yung mga utang natin, after na mabili natin yung gusto natin, kung may matitira, yun yung savings. Correct. Pero yung savings na dapat nating maintindihan, ang process nito ay bayaran mo yung sarili mo muna bago ipagkasya doon sa iyong gastusin. Alam mo, ako ang unang guinea pig ni Mr. Colayco noong 2003. Hindi pa siya sumusulat ng libro, wala pa kami financial literacy. Simpleng empleyado nga lang ako. Lagi akong nangungutang sa kanya. Katulad ng ordinaryong empleyado, lumalapit sa amo, sa may-ari ng kumpanya, lagi akong bumabali, nangihiram. Hanggang binigyan niya ako ng special na atensyon, hindi dahil special child ako, binigyan niya akong dahil maayos naman ako naghahanap buhay sa kanya. Sabi niya, tignan ko nga kung paano mo hinahawakan ng iyong pananalapi. Doon namin nakuha na noon, sabi ko, ito ang naturo sa akin ng mga magulang ko. Pag binibigyan ako ng allowance, sinabihan na ako noon na huwag ako masyadong magastos. Para kung may matira, meron akong savings. Dahil bata pa, walang disiplina, kung meron akong natitira, pinanggagastos ko pa. Kasi ang tingin ko sa pera, hindi panggastos lang siya, pambili. Ang pananaw ko pa, sabi ng mga nakaka-impluwensya sa akin, pera ng magulang ko, dapat gastusin mo kagad yung pera para may dumating na dagdag na pera o bagong pera. So, hindi ako nakakaipon. Kasi hinihintay ko na yung ipon maging resulta, uy, merong natira. Nung ako naman nagtatrabaho, ito, tuwan-tuwa si Mr. Colayco, Sir Topax, na kapag may pumapasok na kita, bawas ang aking gastusin, ang resulta, utang. Kasi yung gastusin ko, ganitong kataas, yung sweldo ko, ganitong kaliit lang naman, napipilitan ako sumabay sa mga kaibigan ko, sa mga kaopisina ko. Minsan yung tinatawag natin na peer pressure. Peer pressure, very correct. Minsan kinakailangang sumabay, may bagong si ganito. Kung ano yung relo, ano ang sasakyan, ka accessories ng walang katapusan ng gastusin kung iisipin mo. So, I end up with credit card debts. Lubog na lubog sa utang. Halos hindi na ako naengganyo sumweldo dahil ang sweldo ko pinambabayad lang ng utang. Sir, makat muna kita doon sa na-mention niyo yung credit card. Sa pag-iipon ba, sa pagsisave ba ng pera, ng pananalapi, itong credit card ba ay hindrance ba ito? Kadalasan, kung walang disiplina, kaya binigyan din ko kagad sa una
Noon pa man, lahat tayo tinuruan at sinabihan na huwag masyadong magastos, matuto magtipid. Pero dahil kulang sa disiplina, hindi nakakapag-ipon, hindi kulang sa disiplina, hindi nababantayan yung kinakaskas sa credit card na sobra-sobra na pala sa limit or sobra na sa kakayanan sa pagbayad hanggang mapansin mo, lubog ka na. Sir, sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa isang ordinaryong Pilipino, sa inyo po ba, halimbawa, ordinaryong Pilipino, yung nagtatrabaho ka sa halimbawa, sabihin natin office, pinaka-normal na trabaho, nag-oopisina ka, sabihin na lang natin messenger. Sa iyo po ba sa mentalidad nating mga Pilipino, generally, we're talking about generally, hindi pang individual, maire-recommenda nyo ba yung paggamit ng credit card, pag push through na magkakuha ng credit card sa panahong ako personally, for the general public, hanggat maaari, huwag muna. Kasi miski na may disiplina, hanggang sa messenger, hanggang miski na kay Mr. Colayco, na akala natin magaling na magaling umawak ng pera. Pag nandyan yung plastic money, di ba? At meron kang biglang nakita, pag minsan, miski na highly disciplined individual ka na, aminin natin o hindi, may enganyo ka eh. Pero kung naging practice mo, katulad ngayon, kung titingnan nyo ang aking pitaka, wala akong dalang credit card. I always buy in cash. Pero may credit card. Yung credit card, nandoon sa kotse, pangbayad sa gasolina. Ayun. Kasi ngayon, maraming mga promotions ang mga credit cards, you earn points. Kahit pa paano nakakatipid ka ron sa bawat 1,000 pinambibili ko ng gasolina galing doon sa credit card, may binabalik silang 50 pesos, parang nakakatipid ka na rin. Hanggang doon lang ang limit ko sa paggamit ko ng credit card. Lahat nung ginagastos ko doon sa credit card, alam ko at sigurado ako, kaya kong bayaran ng buo sa susunod na bayaran. Kaya, depende yan. It can be, parang martilyo yan eh. Pwedeng makatulong sa paggawa ng bahay, pwede mo rin ipukpok sa sarili mo para makasakit o makahinder sa iyong pagyaman. So eto sir, since natapos na tayo dyan sa credit card, sana maliwanag po sa lahat ng mga nanonood ngayon na yung credit card actually talaga is sobrang malaking temptasyon. Kahit gaano yung disiplina mo sa sarili mo, hanggat merong temptasyon, talagang mangyayari, magagalaw mo pa rin siya. Okay sir, balikan natin tong alam ko na-discuss na natin to last time, pero gusto naming ulit-ulitin para at least, kasi dito sa isang discussion, hindi naman basta na-absorb yan natin. So, ulitin po natin sir yung tamang savings equation. Paano po ba? Ang savings equation, pag dumating ang sweldo or kita, pag dumating ang pera, magdesisyon na kayo. Magkano ba ang iipunin ko? 500, 1,000, 100? Itabi nyo na agad yun. Income minus savings equals expenses. Kung anong matira, yun ang ipagkasya. So yun yung tama. Ibawas, ang unang-unang ibabawas, ang inyong pinagdesisyonan na iipunin. Kasi kadalasan sa atin, ang ginagawa natin yung mga formula natin is, una, income. Tapos, minus expenses equals savings. Yes. Yan yung mali. Meron ding ginagawa, income minus utang equals utang. Minus expenses. Minus expenses. Yun talagang mali-mali. So, ulitin po natin mga kaibigan, saksak natin to sa mga bungo natin. Kung hindi pumasok, gilitan nyo ng blade para pumasok lang.